Maaaring itanong po ninyo, bakit po ba napasa ilalim ng hatol ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao? Pakinggan ninyo, dito po sa Roma, sa 3 ang talata po ay 23, ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po ay niliwanag ni Apostol Pablo na ang lahat anya ng mga tao ay nagkasala. Ano nga po ba ang naging hatol ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga taong nakagawa ng kasalanan? Pakinggan ninyo, dito po sa Roma pa rin, sa 6 ang talata po ay 23. Ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito po ay niliwanag ni Apostol Pablo na ang kabayaran anya ng kasalanan ay kamatayan. Alam naman po natin, lahat ng mga tao ay may kamatayan. Subalit maaari pong sabihin ng iba, kung gayon nakabayad na sila sa kanilang nagawang mga kasalanan. Mga kaibigan, sa Biblia po ay ipinakikilala kung alin yung ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao. Alin nga po ba ang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao? Pakinggan po ninyo dito po sa aklat naman ng Apokalipsis, sa 20 ang talata po ay 14. Pakinggan ninyo ito. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayan po naganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao, walang iba kundi ang ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Sino po ang nakataan sa parusang ito? Lahat ng tao na nagkasala. Ang sabi kanina, lahat ng tao ay nagkasala, maliban po sa ating Panginoong Sukristo. Kaya lahat ng tao napasa ilalim ng hatol ng ating Panginoong Diyos. Subalit, tiniyak na po kanina ng banal na kasulatan, kapag ka ang tao ay naging kay Kristo, naging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, hindi na sila kasama sa mga hahatulan.